Welcome po dito sa Comment on Air. Ako po naman si kapatid na Cesar Sineta, bumabati po sa inyo ng pananalig. Ang papaksahin ko po ngayon ay ito pong version nitong punto por punto ng paring si Darwin Gitgano. Kasi po yung debate ni kapatid na Ramil Parba at nitong paring ito, pinapalabas nila na natalo raw sa debate si kapatid na Parba. Na yung kanya-kanyang version sila. Ito po, version nito ng pinagkakatiwalaan ni Darwin Gitgano nung pare dito sa kanyang TV program na Punto por Punto. Ang kanyang announcer. Natalo raw si kapatid na Ramil Parba. Ang unahin natin ngayong hapon na ito, yung isang membro ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, pati buong pamilya niya, no, member ng INC na Tatag ni Felix Manalo, nung nakapanood sa nangyaring debate ni Father Darwin at saka ni Ramil Parba, nabuksan ang kanilang isipan. Sino bang isipan hindi mabubuksan? Doon sa debate, lantaran ang ginawa ni Ramil Parba na pagputol-putol sa mga referensya. At binubuking ni Father Darwin ang mga pagpuputol na ginawa niya. Ang hirap kasi sa INC ni Manalo is, ini-insist nila ang referensyang putol-putol. No? Ngayon, pag nalalaman na ang karugtong, nabubuking na, syempre, nakaka-realize yung nakabuking na hindi tama itong ginagawa na ganito, na pinuputol yung libro tapos iibahin ng kahulugan. Di ba? Syempre, alam nila na yun ay isang uri ng pandaraya. At tandaan ninyo, pagdating sa relihiyon na pinag-uusapan dyan, kaluluwa. Sabi nga ni Soriano, pagdating sa relihiyon na pinag-uusapan na kaluluwa, at pag yan ay naipahamak mo, wala ka nang magagawa pa pag yan ay nakuha na ng demonyo. Sabi ni Eliseo Soriano. No? Kaya, di bali nang tayo'y maloko sa pera kaysa tayo'y lukuhin sa relihiyon. Sa debate ni Father Darwin Gitgano at saka ni Ramil Parba, nabuking doon ang mga estilo ng INC na pagpuputol-putol. No? Yung style nila na basahin lang sa Biblia, Iglesia ni Cristo, pero pag tinanong, naalala ko sa debate yung tinanong ni Father Darwin, yung sa Romans 16:16, ito ba ay kayo? May sumigaw sa mga alipores ng ng INC, sumigaw, kami yan. Kay imo mangikutlo ang Roma 16:16. Pangutana, kamo na dili. Kami. Isinasabi na kanilang pasugo, truly Romans 16:16 refers to the first Church of Christ, at inaamin naman ni Sandoval at saka ni Cesar Sinita na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Di yun ang Katoliko? Hindi sila yun. Pero sumigaw yung isang membro nila, kami yan. Naku, napahiya doon sa naturang, kasi binasa ni Father Darwin ang sinasabi ng kanilang pasugo na ang Romans 16:16 refers to the first Church of Christ, at hindi sila yun. Yung kanilang unawa, nabubuking doon. Sila daw ay tinatag ayon sa hula. Pero bakit ang hula sila lang nga nag-i-interpret? Hindi naman aprobado ng majority of Bible scholars. Bakit ganun? Kasi private interpretation. At dahil sa naturang debate, maraming mga INC member ang nabuksan ng isip. At kitang-kita naman doon sa naturang debate ang pagkatalo ni Ramil Parba. Bakit? Ano ang topic? About true church. Catholic Church founded by Christ. Ano ang tinakbuhan ni Ramil Parba? Ang tinakbuhan niya yung yung name inventor. Hindi yun ang topic eh. Tinatanggap mo ba na inimbento ni Ignacio ang pangalang Iglesia Katolika? Hindi yun ang topic.
Hindi topic kung sino ang name inventor. Ang topic, sino ang church founder. Kaso minalas. Bakit? Sa debate, narinig ang pagkabasa niya. The church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Saint Ignatius invented the name. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. At dahil doon, tapos pinutol naman niya, nabasa na niya yung the church founded by Christ, tapos tinanong siya, ayon sa binasa mo, sino ang founder? Sabi niya, napaka-easy ng tanong. Ito ang sagot, Saint Ignatius invented the name. Sunod, pangutana. Kinsa man dyan tinuod niya ng tungkol? Si Ignacio o si Cristo? Sa iyo ka, pagkatanahan. Isang katulog, si Cristo, si Ignacio. At tinawag na Iglesia ni Cristo, si Cristo katulog, Iglesia Katolika, si Ignacio. Dito sa part na video na ito, ipapakita ko sa inyo ang tahasang pagsisinungaling ni Ramil Parba kung saan yun ang nagpabukas sa isip ng iilang membro ng INC Tatag ni Manalo. Binasa na niya, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Tinanong siya, sino ang founder? Sabi niya, Iglesia Katolika, si Ignacio daw ang nagtayo. Iglesia Katolika, si Ignacio. Iglesia Katolika, si Ignacio. Yung unang binasa niya, the church founded by Christ. Bakit? Si Ignacio ba ang Christ? Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Tingnan nyo, pinapakita ko sa inyo ang tahasang pagsisinungaling ni Ramil Parba sa debate. Pero ganun sa kanya pagsisinungaling, hindi naman bingi yung mga yung mga bukas ang isip na nakikinig. Napakalino ng binasa. The church founded by Christ, founded by Christ. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Is here for the first time, called the Catholic Church. Ang linaw ng binasa. Pero ang sinabi niya sa kanyang sagot, Iglesia Katolika, si Ignacio ang founder. Dapat sana ang sinabi doon, the church founded by Saint Ignatius is here for the first time, called the Catholic Church. Yun ang tugma sa kanyang sagot. Pero ipinakita ni Ramil Parba sa karamihang Pilipinong nanonood kung gaano siya kasinungaling. At nakita, ang binasa iba. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Ang isinagot iba. Iglesia Katolika, si Ignacio. Puta mo? Ang binasa niya, the church founded by Christ. Nang siya tinanong, ang sabi niya, si Ignacio ang founder. Ay nako, Ramil Parba, pinanganak na talagang sinungaling. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Saint Ignatius invented the name. Hindi yun ang topic. Kaya yung mga INC members na bukas ang pag-iisip, iniwan ng INC na Tatag ni Felix Manalo. Kasi bukas ang isip nila Kalain mo, ang tanong, ayon sa aklat na binasa mo, sino ang founder? Ang sagot, Saint Ignatius invented the name. Hindi tinatanong kung sino ang nag-imbento ng pangalan. Ang tinatanong, sino ang founder ayon sa binasa mo? At ayon sa binasa niya, the church founded by Christ.
is here for the first time called the Catholic Church. Pinutol, nakita ng mga bukas ng isipan ng mga membro, nandaraya si Ramel Parba. Minsan matatawa ka sa mga version nito. Paano matatalo? Hindi napatunayan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mababasa sa Biblia. Ang linaw, ang nabasa, Iglesia ni Cristo. Kung inyo pong napansin, ang mga idolo nito si Eliso Soriano ayon kay Cristo si Eliso Soriano sinungaling Pareho ng mga pare sinungaling Kaya maliwanag ang sabi ni Cristo ang mga sinungaling, anak ng Diablo. Paano makikilala ang mga sinungaling, ang mga antikristo? Ang aral iba. Iba ang aral sa aral na itinuturo ng Biblia. Yun lang bautismo. Ang babautismuhan, aaralan muna. At saka babautismuhan. Hindi sanggol. Una pa lang mali na Kaya antikristo talaga. Hindi ang Iglesia ni Cristo, maliwanag na ang Iglesia ni Cristo talagang sa Diyos. Paano makikilalang sa Diyos? Kasi sinasabi kanina, kung inyo pong napansin, self-interpretation raw yung hula. Paano magiging self-interpretation yon? Sinabi mismo ni Cristo ang sugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. O ano bang salita ng tinuro ni kapatid na Manalo? Iglesia ni Cristo ang mababasa sa Biblia na Iglesia ng Itinayo ni Cristo. O, di malinaw ngayon, ang itinuturo ng kapatid na Felix Manalo, salita ng Diyos. Kaya malinaw yung sabi ni Cristo, ang sugo ng Diyos, makikilala sa aral. Ang itinuturo, aral ng Diyos. Mali ang version nito Saka kung magsalita, akala mo kung sinong napakarunong. Sinasabi na si kapatid na Parva daw ay pinuputol-putol ang referensya. Dito lang sa video niya halata mo siya ang nagpuputol-putol Ang tanong raw ano raw ang nabasa sa aklat? Ang sagot raw ni kapatid na Parva iba. Ang nag-invento raw ang Iglesia Katolika. Paano hindi sasagutin ng gano'n ni Kaparba? Yung ginamit na aklat ni San Ignacio. Kaya tama yung sagot ni kapatid na Parba na sinabi ni Ignacio na ang Iglesia ni Cristo ay unang tinawag ng Katoliko. Aklat ni Ignacio yung ginamit. Kaya tama lang nasagutin ni kapatid na Parba na ang nag-imbento ng pangalang Iglesia Katolika ay si Ignatius. Kailangan walang mali doon. At sinasabi pa na marami raw Iglesia ni Cristo nung matapos ang debate, lumapit sa paring si Darren Gilgano. Aba, hindi ang ibig sabihin niya natalo sa debate. Normal po yan sa tunay na Iglesia. Sinabi mismo ni Cristo yan ang sanga na hindi nagbubunga ng mabuti, inaalis ng Ama yan. Yung nakikinig ng salita niya at hindi tumutupad, paraan niyang nagtayo ng bayan sa buhanginan. Mangmang yan. Mangmang yan. Kaya kung mayroon man nagtanong, hindi ang ibig sabihin mali na ang Iglesia. Normal lang yun Dalawang uri ang Iglesia ni Cristo, nakikinig na hindi tumutupad, nakikinig na tumutupad. Yung nakikinig na tumutupad, hindi mo maitatalikod yun. At saka kung mapapansin ninyo, sinabi raw namin ni Ka Michael na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay ang Iglesia ni Cristo. Kaya, ang Iglesia ni Cristo, yan ang Iglesia Katolika. Mali, dinadaya, yan ang Iglesia ni Cristo, tumalikod. Inaalis niyo yung salitang tumalikod Iglesia ni Cristo, tumalikod. Yan ang naging Katoliko. Hindi yan ang Iglesia ni Cristo, tumupad ng aral. Mga nakinig na tumutupad na nagtayo ng bayan niya sa ibabaw ng bato. Si Cristo yung bato. Yung mga mangmang, yun ang tumalikod. Mali na sabihin itong tagapagsalita nito na inamin raw namin ni kapatid na Sandoval na sa pasimula, Iglesia ni Cristo ang Iglesia Katolika. Tama yon, pero yung tumalikod, kasi naitalikod na, sumunod na sa aral ng demonyo. Sinabi nga ni Apostol Pablo na ang mga nadaya ni Satanas, taglay ang aral ng demonyo. Mababasa po ninyo yan sa unang Timoteo, chapter 4, verse 1. Aral ng demonyo ang tinutupad. Bawal ang karne, bawal mag-asawa. Kung natupad yan sa mga pare,
at sa Iglesia Katolika. Kaya talagang ang aral ng demonyo na nadaya ay ang Iglesia Katolika. Yan ang mga natalikod. Hindi ang ibig sabihin nung sinabi namin ni Ka Michael ay Iglesia ni Cristo sa pasimulang Katoliko. Kasi pinuputol-putol nito eh. Kaya yung paratang niya ng Iglesia ni Cristo, mandaraya, kasi pinuputol-putol ang mga referensya, ay hindi po pinuputol yon para ibahin ang kahulugan. Talagang ganyan, pwede kang mag-quote. Ang masama, yung puputol-putulin mo, iibahin mo yung kahulugan. Katulad ng ginagawa nitong nagpapakilalang Kabornok. Nakakala mo kung sinong napakatalino. Akala mo kung sinong napakalegal na tao. Mandaraya eh. Ang talagang nagpuputol-putol na dinadaya, si Kabornok, hindi ang Iglesia ni Cristo. Napakalinaw niyan eh. Kaya, hindi totoo. Kaya yung ipinararatang nito na pagpuputol-putol para dayain, ay siya yun. Kitang-kita mo ngayon dito sa pahayag niya eh. Pinutol-putol ang debate at pinalalabas na talo si kapatid na Parga. Kanya-kanyang version po yan eh. Ang version ito ng punto por punto. May version si Wendell Talibong. May version si Kabornok na pinalalabas na talo sa debate ang kapatid na Parga. Paano mangyaring matatalo? Ay hindi naman nabasa yung Iglesia Katolika, Apostolika Romana sa Biblia, kundi Iglesia ni Cristo. At saka sabi, marami raw tumalikod na sa Iglesia ni Cristo. Sino may sabi sa inyo? Pagkatapos ng debate, ilan ang nabautiswan? 18,700. Kaya hindi totoong nabuksan raw yung mga Katoliko o mga Iglesia ni Cristo at bumalik sa Katoliko. Hindi totoo yun. Napakarami ang nag-Iglesia ni Cristo pagkatapos ng debate. Yung mass baptism, kailan yon? 2021. Kailan yung debate nangyari? 2006. O pagkatapos ng debate, ilan ang nabautismohan? Mass baptism. Mahigit 18,000. At ngayon, buwan-buwan. Nagbabautismo ang Iglesia, libo-libo. Maliwanag na talagang nabuksan ang mga Katoliko, na mali talaga ang Katoliko, at yan nga ang bulaang propeta. Kaya maliwanag ngayon na ang talagang magdaraya, nagpuputol-putol, ay itong punto por punto. Kitang-kita naman eh, yung buong video sa debate, sinapchap niya at pinalalabas na talo si Caramel Parba. Mali at pinagyayabang pa. Pagkatapos ng debate, may lumapit na Iglesia ni Cristo na 8 taon na, pero nagbalik loob sa Katoliko. Ay hindi ang ibig sabihin nun natalo sa debate. Talagang yun ay tumalikod. Nakinig ng aral pero hindi tumupad. Kaya tumalikod yun. Kaya mali na sabihin na yun ay nalinawan. Kundi nalinawan yun, nabuksan na talagang ang Iglesia, ang Katoliko ay sa demonyo. Bueno, na masyadong pagkabay mga kapatid, at sana muli ko pong inimbitahan kayo na makinig kayo sa Iglesia ni Cristo. Huwag kayong papayag na habang buhay kinukutungan kayo. Kinukutungan lang kayo ng mga iyan. Kinukutungan na kayo sa impyerno pa kayo. Kaya talikuran nyo yan, makinig kayo sa Iglesia para pakinabangan nyo ang pagre-reliyon. Bueno mga kapatid, samahan po ninyo akong ipanalangin natin ang kapatid na Eduardo, na samahan po siya, basbasan po siya, alang-alang po sa buong Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Ako po muli, si kapatid na Cesar Sineta, lumabati po sa inyo ng pananalig. Maraming salamat po.